Hello guys, I'm Nika. My YouTube channel, Grandma Nika TV. If you are new in my channel, please thumbs up, subscribe, then bell on to receive notification of video upload. Thank you for coming. Hello guys, today we are going to know how to wash and clean pig lungs. This is very important, mostly when we are cooking pig lungs for our dishes and soup. This pig lungs is very good during winter. So come and join us and see well what I'm doing is, and then you can do also if you prepared your pig lungs for your soup. Ngayon mga bes ay maghugas tayo ng baga ng baboy. Ang paglilinis nito ay hawakan mahigpit yung galunggong ng baboy at itapat sa poset para masidlan ng tubig. Pag nasidlan siya ng tubig, ibaba mo ng dahan-dahan at i-release mo yung tubig para malinis yung sa loob. Kailangan dahan-dahan at pag nabutas kasi yung baga ng baboy, medyo mahirapan ka na maglinis. So, ulitin mo hanggang sa pumuti, paulit-ulit. Tapos, pagka maano na siya, na malinis na wala ng mga dugo, kailangan hiwain mo na at ng medyo malaki muna na size para tapos yun, pag nakita mo yung kulay pula na yun, ikat mo siya, alisin mo kasi yun, sakit yun ng baboy. Otherwise, pag hindi natin inalis yung mga pula-pula na yan, makakain natin yung sakit ng baboy. Tingnan mo yung pulaon na inaalis ko. Yan. Pagtsagaan talaga na kailangan na tsagain at hiwain siya dahan-dahan para matanggal natin yung mga kulani. Ayan, kaya pag lilinis ng baga ng baboy, ay kailangan talagang meron kang tsaga, patient, kailangan nila or perseverance. Ayan. Talagang kasi kung pwede naman tayong bumili nung nalinis na or sa palengke, pwede kang bumili sa palengke yung linis na, tapos pag uwi ng bahay, alisin mo na lang yung mga kulani. Hindi kaya yung ganun nga, yung inaalis ko na yan, hindi yan pwedeng kainin, ganun. Kasi ang totoo niyan, meron naman yung nabibili na naka-frozen, na naka-slice na. Pero yun, para sa akin, hindi ko yun gusto kasi hindi ko alam kung naalis na ba nila yung mga sakit ng baboy na kasama dyan. Kasi nasabi nila, ang sakit daw usually ay nakikita sa laman loob. So, ako sinatsaga ko talaga na linisin. Maganda na rin yung tayo mismo ang maglinis para siguradong makakain tayo ng healthy foods. Kami yung dami, diba? Minsan nga nakakabili ako yung halos kalahati na lang eh. Ganyan ang paglilinis ng baga ng baboy para makakain tayo ng sure na malinis. Kailangan talaga ng tiyaga. Hello, pangyaw, day homa, himong tay kahoa. Kamyat la uzun kaisik timsay ko G5. G5 la, hay huyaw yekka. Puto, waje huye G sung tutak. Pagkola hanteng li listito. G5 timsay G5 la yauda dim siktaka ikun tola hu hong dila wache ready yat tim bodila mitchut le hoy bodi hay siktaka kami la sin sai de G5 san hunting hayo yaw samke sin sekudi G5 kon chengti hola yat sai kimchi. Pag nakat na ng malaking size, ako ang ginagawa ko, pagbablance ko ng baga ng baboy, nilalagyan ko siya ng slice na na ginger para matanggal yung lansa ng baga ng baboy. Pagkatapos na maipakulo saglit ang baga ng baboy, i-drain at saka hiwain ng manipis. Or depende sa iyo kung anong style ang gusto mong paghiwa. Pero ako kasi, usually, ang ginagawa ko palapad. Ang hiwa ko pagka
pagkatapos ko siya na i-blanch. Yan. Pagkatapos hiwain na manipis, medyo pigain ng konti. Kasi yan ay kailangan i-dry siya sa kawali. Or kung kasirola, kung saan mo siya pwedeng parang isangag-sangag ba ganun. Kaya talagang para sa akin, i-squeeze ko siya or pigain ko siya para madaling matanggal yung tubig. Kasi yan, maraming tubig yan. Tubig siya. Ganito yung mga beso, 'di ba? Pagkatapos na pigain, ilagay siya sa kawali. Hindi siya lalagyan ng mantika ha. No oil mo yaw. So hai kam. Pagay wok to. Kenje chao 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 chao. Musay oil ka. Musay no oil please. Just put in the frying pan. Stir fry but no oil.